tapusan po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! Oh, okay. What a fearless forecast. Yes. Oh, ito na. Ito na po yung ikakalungkot ng mga anti-Duterte, lalo na yung mga Team Malita, mga Talyanista, Bubonista, ni Bangag. Paniguradong hindi po nila magugustuhan ang tinatawag ni Corina Sanchez na napawaw po siya dito sa forecast na ito na ang sabi niya, what a fearless forecast. Dali na po talaga tayo dito. Ganun ho talaga ang mangyayari. Dahil ayon po sa isang dating senador na kapag hindi umano makonvict si Vice President Inday Sara diyan sa impeachment court sa Senado, ay panigurado tapos ng boxing at si Vice President Inday Sara na ang next na presidente. Ano pa, paping? Dali ka, Sandro, dito, Sandro. Wala na kayong magawa dyan. Magiging makatotohanan po yung forecast na yan. At mangyayari po talaga yan. Kaya nga, ang ginawa ho nila ngayon, all out talaga. Gamit ang lahat ng government resources, kung ano-ano na ng panggugulo, para lamang si Vice President Inday Sara ay ma-impeach at hindi na magkaroon ng tsansa na makatakbo sa 2028 presidential election. Pero oras, pag nagkamali sila dito at pag hindi sila magtagumpay, hindi naman talaga magtatagumpay, panigurado, tapos na nga ang boxing, ang paglalabanan na lang sa 2028 ay Vice President at siyempre yung mga senador. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Maganda po yung pag-uusapan natin ngayon, pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin ang balitang ito dahil natanggap na po ng Office of the Vice President ang subpina ng Senado laban sa kanya at pinapara po si Inday Sara sa impeachment court. So ito na po, umpisa na ang lehitimong bloodbath pag mag-umpisa na po ang impeachment trial. Ito, pakinggan natin balitang ito. Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Man, anong update? Yes, Julius, inihatid na nga ng Senate Sergeant at Arms yung writ of summons at yung kopya ng articles of impeachment sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga kinumpirma na mismo ng kampo ng bise na natanggap na nila ang mga ito bago pa po mag-alas 11 kaninang umaga. At nakatanggap na rin ng kopya yung mismong kamara na binahagi nga sa atin ni House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Didon. Laman nitong summons yung articles of impeachment, access ng mga ebidensya, gayon din yung USB drive para nga sa soft copy ng mga ito. Basically, yung writ of summons ay pinasasagot si VP Sara sa mga aligasyong nakalatag sa articles of impeachment mula sa usapin ng unexplained wealth, confidential funds misuse, bribery, at threats sa pagbabanta sa Pangulo. Binigyan ng impeachment court ang bise ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Batay sa rules ng impeachment court, kapag hindi sumagot ang bise, matutuloy pa rin ang paglilitis. Oras naman na magsumite ng kanilang sagot ay may 5 araw ang House Prosecution Panel para mag-file o magsumite ng kanilang reply o tugon sa sagot ni VP Sara. Inaasahan na raw ni Narido na maaaring questionin na naman ng bise ang jurisdiction at constitutionality ng impeachment sa kanilang magiging sagot. Pakinggan natin itong bahayag ni Ridon tungkol dyan. Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. They will probably answer point per point, yung pong articles of impeachment already, only because this is the last opportunity for the Vice President to actually answer all of the allegations. Okay, hindi ka okay. Alam mo to si Eridon, sarap pitikin ng guma. Mabuisit ka ba?
Yung mukha pa lang ni Ridon, putang ina, hindi mo pagkakatiwalaan. Talagang may gagawing masama sa'yo eh. Kung yari, ikaw, magkasama kayo, no? Mag-inuman, magtagay kayo, no? O, hindi ka pwedeng magkumpiyansa sa taong ito. Talagang may gagawan ka ng masama talaga. Pag magkasama po kayo. So anyway, alam mo, Ridon, yung isipin mo na lang kung ano po yung gagawin ninyo dyan sa prosecution team dahil kakainin po kayo ng buo ng Team Duterte. Bigating mga abogado eh. Kayo, sino ba kayo? Ano bang mga kasong hinawakan ho ninyo para matakot po ang depensa po sa inyo? Pero ito, sabi ng ano, ito yung mga assignments, no? Ito yung mga kongresista. Ayan, oh. Ayon kay House Prosecutor Ridon, per article yung kanilang gagawin na pagpresenta ng articles para sa impeachment trial. Umpisang tatalakayin sa paglilitis ang article ng threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Okay, bago po natin ang patuloy natin. So ito yung isa sa mga articles of impeachment, no? Threats and destabilization. So, yung galit ni Vice President Inday Sara, ginamit nila, no? Yung sinabi ni Inday Sara, may nagtanong kasi doon na political vlogger, tinanong Vice, mag-ingat po kayo, no? Baka may mangyayaring masama ho sa inyo. Sabi naman ni Vice President Inday Sara, wag po kayong mag-alala. Dahil kapag may mangyayari sa akin, meron na akong kinausap. Naihipaghiganti ako. Narinig po yun ninyo yung sinasabing paghiganti. Ipaghiganti ako. Hanapin ang mga gumawa ng masama sa akin. Wag pong tumigil hanggat hindi magurgor itong si Liza, si Bongbong at si Martin Romualdez. Destabilisasyon agad yun. Threats. Tatawanan lang yan ng mga abogado, yung mga articles of impeachment. Kasi, hindi pala, merong isang abogado na nagsasabi, hindi pala automatic na kapag yung isang tao magsasalita ng ganon, kahit sabihin mo na lang natin hindi yung conditional threat, yung threat talaga. Hindi pala maituturing threat talaga yung binibitawan ng isang tao. Nasasabihin, pagpapatayin ko kayo, hindi pala maituturing. Yun, meron pala yung mga condition. Kung ang isang tao ay nakapagpalabas ng ganyang pahayag dahil sa pagkadismaya niya at galit niya sa nangyayari sa kanya, hindi pala pwedeng magiging threats po yan. Pero ito kay Inday Sara kasi conditional threat yan, may kung mamatay si Inday. So hindi naman makapaghiganti talaga ang pag namatay yung isang tao, babangon pala. So dito pa lang sablay na po sila. Wala tayong ipag-alala doon dahil nga liwanag naman na kapag bitaw ng salita si Inday Sara dahil sa sitwasyon niya na ginigipit yung kanyang mga staff, pinapatayan ng ilaw, pinapatayan ng tubig diyan sa House of Representatives. Pinapahirapan ni Tambaluslos. Kaya nakapagsalita siya ng ganyan. At saka, pag ikaw magbanta sa isang tao, ako nga, hindi ako abogado, kadali-dali ko yung dipinsahan kung ang isang tao ay magbabanta, kailangan ba i-broadcast ng live? Live yun At kailangan ba mag-press con yung isang tao dahil magbabanta ako? Simply as that Walang ganun pagbabanta. Yan ang maliwanag. Tuloy Una rito si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Sunod namang ilalatag ang article of impeachment kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise na pangungunahan naman ni Congressman. Okay, ako to, kaya ko rin sagutin yan. No? Unexplained wealth na sinasabi nila. So yung ginagamit nila ngayon, available naman to sa social media lahat. Yung ginagamit nila ay 6.7 billion. Di umano na transaction within 20 years. Magkasama sila ni Man Scarpio at Inday Sara. Hindi pa nga malinaw yan Kasi kung 20 years, so ibig sabihin si Inday Sara, 2005, kagagraduate lang, sinama na ho nila.
Diyan pa lang, tablado na kayo. Si Man Scarpio at saka si Inday Sara, hindi pa naman siguro sila 20 years, simula nang ikinasal sila, nag-asawa. At ang pinag-uusapan ay impeachment. So, kailan ba nagiging Vice President si Inday Sara? 2022. So, kung gusto mong ma-impeach si Inday Sara, yung 2022 lang, yung dapat na pag-uusapan mo. 2022, 23, 24, 25. So, mga 4 years lang, 26, mga 4 years lang, no? Or 5 years. Yan lang dapat ang pag-uusapan. No? So, dito pa lang, wala na kayo. Kahit, sabi ko nga, kahit hindi ako abogado, kaya kong depensahan yan eh. Paano pa kaya si Porton? At isa pa, naglabas po ng statement ang BPI na may glitch doon sa 6.7 na transaction. Hindi pa nga ho yan ang pera talaga ng mag-asawang Carpio eh. Dahil ang sabi, yung 2 billion, ginawa po nilang, yung 2 million, yung 2 billion ay 2 million lang pala. Nagkaroon ng system glitch. Kaso nga lang, hindi po nila pinaliliwanag, sinama po nila na 2 billion, so umaabot ng 4 billion inflows and outflows. So, yun po yung lumalabas. So, 4 billion, ililis mo sa 6.7 billion. So, yung total transaction lang pala ng mag-asawa within 20 years ay nasa 2.2 billion lang. Mga 2 billion lang talaga. Pero hindi pa talaga yan yung pera. Dali lang, ha? So, walang ill-gotten wealth at unexplained wealth na masasabi mo. Kasi yan ay hindi naman yan ang cash na balanse ng bangko na Inday Sara. Kaso nga lang, liliit pa nga yan dahil kinuha nila 20 years para lumubo lang yung amount. Diyan pala, laglag na kayo sa akin, di pa abogado ha, tuloy oh. Ridon, ikatlong ilalatag ng House Prosecutors ang article ng maling paggamit ng higit 612 million pesos na confidential funds. Dito naman, madali lang din naman to depensahan. Mantakin mo ha, vlogger pa lang, ayaw ng depensahan yan. Ito, confidential funds. Alam niyo po kasi yung confidential funds, from the word confidential, hindi talaga pwedeng pag-uusapan yan. No? So ngayon, yung 125 million nila na sinabi na confidential funds in Inday Sara, 70 million na lang yun. So ibig sabihin, nag-comply ang Duterte. So hindi na po relevance yung confidential funds kasi may 70 million na lang. So ito na lang yung hinahabol ng COA sa Office of the Vice President. At kailangan mag-comply ang opisina ni Inday Sara. So ngayon, for example, hindi makomply ni Inday Sara, hindi makapag-comply, hindi makapagbigay ng mga dokumento at hindi ina-approve ng COA, hindi ina-accept pa, hindi pwede ito. Ano po ang mangyayari kay Inday Sara? Wala po siyang kasong kriminal. No, yung mga misuse of funds, wala pong kasong kriminal yan. So ngayon, ang gagawin lang po ng COA, isauli nyo. Isauli nyo yung 75 million, 70 million. Di isauli na lang natin kung ganun. Kung ayaw talaga pumayag ng COA, yung natanggap at hindi tanggapin yung mga dokumento, argumento ng kampo ni Inday Sara. Simple as that, walang kaso. So hindi pa rin po ito impeachable. Diba, vlogger lang, iyak na kayo. Tutuloy, ng OVP at DepEd. Pangungunahan ito ng lead prosecutor na si Batangas Representative Jervin Luistro. Ang huling ilalatag ay ang alegasyon ng panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd. Ito na naman. Ang dali lang yan. Yun kay Aling Gloria, yung nabigyan na po ng posisyon ng gobyerno ni Bangag. Bribery, yung sobre-sobre. Alam mo, kadali lang sagutin yan eh. Sinabi na rin po ni Vice President Inday Sara Duterte. Yung sobre pala, hindi naman nanggagaling kay Inday. Nanggagaling yan kay Lisa Marcos. Sabi ni Inday. So kung sino man ang dapat na kasuhan dito, ay si Lisa Marcos. Mantakin mo, wala nang ang pondo si Inday Sara, mang-bribe pa si Inday Sara. Ang bribery, no, na word, hindi basta-basta yan. No? Talagang binabribe mo, nagbibitaw ka ng milyones, pero ang point is, may pera ba si Inday para pang babribe? Wala nga silang pondo. At madali lang din debunk yung si Aling Gloria.
Buwan pa lang, binibilang ni Aling Gloria, sablay na siya dun eh. Di ba, nagbibilang siya, I think 9 months daw, from February to August. February, di ba? February, March, April, May, June, July, August. 7 months lang naman yan. Ang sabi niya, 9 months. Tingnan mo ha, hindi pa ako abogado dyan ha. Vlogger pa lang, tibag na kayo. Paano pa talaga yung mga legal term na gagamitin nila ni Porton? So wala kayo, iyak kayo dyan. Tuloy, Na pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay Ridon, minabuti nilang umpisahan ang paglalatag ng pinakasimple, pinakamalakas at pinakamadaling patunayang article. Kumpiyansa silang sapat ang mga ebidensya para makonvict si VP Sara at tuluyang mapatalsik sa pwesto. Pakinggan natin yung pahayag ni Ridon. Oy, The evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction, at the very least 16 votes. No? Talaga hong lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President. enough to convict. So ano pong ebidensya nila? So fishing expedition. Anong sanggaling ebidensya nila? Galing kay Trillanes. Tingnan mo si Raulo mga senador na maniwala dito kay Trillanes eh. Ito hindi to binabalita ng mga bayarang media, anak ng kagang. Tayo na lang magbalita. Paano na ho ito, mga, ayan. Ayusin natin. Ito yung witness nila, star witness nila na si Trillanes, kinasuhan na po ng kasong perjury. Tingnan mo. Tingnan mo, dalawang witness, puro mga si Raulo. Si Madriaga, kidnap po ransom group, may kasong perjury rin. Si Trillanes, ang sabi kasi ng mga bubunista, kasuhan nyo ang nagsisinungaling si Trillanes. So ito na ho, kinasuhan na po ni Mans Carpio si Trillanes ng kasong perjury. Tingnan mo. Kung ako, senador, anak ng kamuti, bakit ako maniwala dito sa mga buhayang ito? Nasangkot sa flood control. Yung star witness ninyo, si Trillanes, si kahol ng kahol. Durog na kayo dyan. Kaya iyak na lang tuloy. Julius, umaasa nga yung mga House prosecutors na sa maybe second week or third week ng June ay magsisimula ng gumulong yung mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maan, may impormasyon na ba kung sino ang mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecution Panel? Meron si Kapunan. Yes, Julius, ibinahagi nga sa atin kanina ni Congressman Ridon, kinumpirma niya na isa po doon sa mga tutulong sa kanilang private prosecutor ay si Attorney Lorna Kapunan. At ginit nga ni Ridon, kasama na rin po ito si Kapunan na tumutulong po sa Kamara mula pa noong 19th Congress, yung unang impeachment case laban kay VP Sara noon pong nakaraang taon. At kinumpirma rin ni Ridon, puro volunteers daw po itong mga private prosecutors at wala rin daw dagdag na sahod dito nga sa mga kongresista na tatayong House prosecutors. At ginit pa ni Ridon, meron naman po nga budget, kumbaga ang paggagastusan lang nila ay yung mga admin expenses gaya po ng mga pag-reproduce ng mga dokumento at kukunin nga po yan doon mismo nga po sa General Fund o sa MOOE ng Kamara. Julius. Maan, doon naman sa kampo ni VP Sara, meron na bang impormasyon tungkol sa mga bubo ng kanyang defense team? Julius, wala pa tayong bagong update tungkol nga doon sa defense team ni VP Sara. Pero nauna na nga sinabi ng isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Powa na bubuuin po ng 16 na mga abogado itong defense team ni VP Sara. At nauna na rin nilang sinabi na nakahanda po si VP Sara na humarap sa Senate Impeachment Court kung kakailanganin. Balik sa'yo, Julius. Ang ganda ng ang ganda ng panoorin ito, itong impeachment trial labang kay Inday Sara. Kasi tingnan mo yung mga abogado ng prosecution team, si Kapunan, di ba? Tangina, na rin, Dr. Kwakwak datingan niya. Tsaka yung prosecution team, Luis Tro, ano bang kaso pinapanalo yan? Chua?
May kaso bang pinapanalo yan? Ridon, may hinahawakan bang kaso tong animal na to? Nanalo ba? Defensor, ano bang kasong pinapanalo ninyo? Samura, Diyos ko, animal. Kaya ako sa akin, sarap panoorin at kung paano paglaruan ni Porton. Tingnan mo, defense team ni Inday Sara, Narbasa, Porton po yan, law firm. Hindi basta-basta, 16 po yan. Paglalaruan kayo dyan sa impeachment court, yan po ang maliwanag dyan. At saka, ang impeachment, wag na po kayong umasa dyan na ma-convict si Inday Sara. Ako sa akin nga ang impeachment na ito po ay lalong magpapalakas kay Vice President Inday Sara. Mamaya pag-usapan natin yung sinabi ng Fairless forecast ng isang senador na tapos ng boxing, no? Pag si Inday Sara ay hindi makonvict at magiging next president, yan ang katotohanan. Pag-usapan din po natin kasi nga siyempre ang impeachment is a numbers game. So si Senator Bato merong nagmosyon si Senador Marcolita na kahit wala daw si Senator Bato dapat mag-attend ng impeachment via Zoom, no? Ito, pag nag-ano ka, via Zoom ka, baka matres ka. Hindi matibag. Pakinggan natin ito. Kung sang-ayon ba ang Senado dito. Kahit wala sa Senado, isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ng rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount. Because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. Hindi dito oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge.
So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may question nito sa Korte Suprema. Wala na yan, pwede yan. Kasi nga, pag sinabi naman ng majority na, okay, sige ba to, mag-attend ka. Total, naka-take out naman na siya tapos. Tapos naman siya, di ba? Nakapag-take out na si Senator Bato. Ay, hindi pala, sorry. Hindi pala nagiging nakapag-take out si Senator Bato, si Idol Robin Padilla yan pala. Di take out natin, sikreto lang uli. Wala na magagawa dyan. Huwag ka na magsabi, Senator Bato, sikreto, take out ka kay Senator Alan Peter Cayetano. Bayasong din. Pwede naman ho yan. Pag pinabayagan ng majority, wala kayong magagawa dyan. Pero ako sa akin, kahit hindi boboto si Bato na hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara, ang kailangan ng boto, yung prosecution team, yung yes to impeach, na kailangan ninyo makakuha ng 2/3 votes, 16. Pag hindi po ninyo makuha yung 16 votes, iyak kayo dyan dahil walang conviction na mangyayari. Hawak ni Inday Sara ang numero, 13 yung hawak ni Inday. Ilan ang hawak ninyo? 11. Tangina. Hirap hanapin yung 5 na magiging 16. Sinabi pa nga ni Camille Villar, ang tatraidor daw sa Brib 13 ay mas masahol pa kay Judas. Ito mga kabistak, pakinggan po natin itong bago po yung pahayag ng Fairlist Forecast. Kasi kunting-kunti lang yun idugtong na lang natin ito. Merong isang vice governor sa isang probinsya. Believe po ako siya po ang pinakaunang nag-grant at nagalit dito sa kongresista na bumoto ng yes kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ay sa Dinagat Province. Alam niyo naintindihan ko po ang mga ito dahil si Inday Sara noong kasagsagan ng audit, si Inday Sara lamang ang nakatulong sa Dinagat Province. Kaya ganun na lang ang galit ng taga-probinsya ng Dinagat. Ito, pakinggan natin po itong Vice Governor. Diretso na dyan kong istorya. Para ni kang Madam Kaka, you should have consulted us, all the elected officials, the mayors, the barangay captains, the governor, the vice governor, the Sangguniang pala, and most of all the constituents. Madam, nagtanong ka sana, nagkonsulta ka sa amin kasi representative, you are the representative of the province of Dinagat Islands. Being the representative, you have no right, you have no freedom to say anything without consulting us. Being the representative of the people who voted for you. Uulitin ko, being the representative, meaning, whatever you say sa national, galing sa amin yan, mga constituents dito sa Dinagat Islands. Meron man siguro, kapitan, pero wa pa siguro Jace kabuok sa tibuok Dinagat Islands sa kapitan na gustong mag-antay Duterte diris Dinagat. Wala ko'y na istorya na mayor. 7 ra may mayor diri, madam. Walay mayor bisag usa na antay Duterte. Ikaw may nakaamong Puta, galit na galit, no? Sa Tagalog, sa Dinagat Island daw, walang isang mayor na gustong mag-antay Duterte. So, itong congressman daw na bumoto kay Inday Sara ang dahilan na na hindi nagkonsulta sa kanila. Galit na galit, Nguno niya ni si Sara na ang mga Dinagat Islands anti-Duterte. My God, madam, dugay radyog ko, nag-antos, nag-agwanta sa imo. Kanang wa jud kay batasan ba? Wa jud gani ka mangonsulta namo. Usbon ko, madam, di gyud makamove on ako ang utok o kani akong baudughan. Wa jud kay batasan, wa jud kay respeto namo. Ako magani nagpaila nimo sa tibuok Dinagat Islands, inyo magani nang gitago. Bisan pag-anig sa mga membro na lang ng mga barangay mo ingon untana ka, madam, na ako nagpasalamat jud ko sa inyong Madam Jade, kay dili tungod sa inyong Madam Jade.
Di jud ko makapanerbisyo ninyo, wa gyoy barangay madam na imong giingnan ana ba? Kay inyo ka naghihilom. Gusto ninyo dili may bawal sa mga tao, madam, daghan pang buhi na witness, Miss Kaysa Loreto, wa makaila sa imo. Kadaghan ka mag-anak ni Ms. Loreto, wa makaila. Ako'y nagpaila nimo diri, madam. Ang inyo manggong training sa inyong kanang pagka-leftist, grupo ninyo. Remember, you told me, di ka ganahan mag-join sa amo ni Governor Nilo pagpangampanya. Ako mo ko, madam. Kikining imong gibuhat na you voted to impeach Sara on our behalf, being usa ko sa butante nimo. Bastos jud ka ba? Wa kay respeto sa mga tao diri. Madam, wala ka diri kung di tungod nako. Ang galing. Nagsugod ang gira sa amo sa pamilya kay gidawat ta ka. Wa ka mo kuyog-kuyog, ingnan ta ka, madam. Kuyog diri sa amo nganong mag-una magkaglakaw katong pagpangampanya. Mugasto ra ba si Gov na to? Unsa may imong ingon, madam? Siya ra man ay gusto mo gasto. Wa man ko magpagasto niya. Ayoko magkaroon ng utang na loob. Kay yun ang training niyo, madam. Kaya nga, kahit yung nagpakilala sa iyo na isang Jade Ecleo, di gid mo maulaw na bisan og daghan pang buhi na testigos na ako'y naningkamot magpaila kanimo. Punas-punasan ta pagkagsingot sa una. Sa bakon tapaka, iismak tapaka, gipatulog tapaka diri sa akong balay, sa akong mismo, sa akong kama. That's how I welcomed you with all sincerity. Pero kanang magmugot ka mo, na muhisgot kung ako'y nagpaila nimo, madam, you cannot hide the truth. Madam, ang imong gibuhat kang Sara, because imo ka ng katungod, bisag di ka mo botar media or whatever, pero wa kay katungod lagi na magbuot-buot to speak on behalf of all ginagatnons. Grabe. Baga dyan mugnaong ba? Sana may iba pang gobernador na. Tungod sa usa ka Jade Ecleo, wa ka diri, madam. Usa ka Jade Ecleo ang nagpaila sa imo sa tibuok Dinagat Islands. Hambog ka mo. Grabe. Wala laylaing kandidato ang Agila to topple down, to haros the Ecleos. Karon, madam, bisan pag-iro ang imong kaatbang, Agila said, no. Kanang pagkabastos nimo, madam, ako mutug-an na jud ko tinuod. Unsa may project nimo, madam, pagka 6 years nimo sa Congress? Asa may karsada nimo? Ako may unang gobernador. Gi-announce naman ang National Road sa zona ni GMA na iyang regalo. I brought GMA here, wala ka pa dito, madam. Gi-announce na niya sa admin, gi-announce na niya sa barangay Santo Niño sa Basilisa. Kaya naglalis ni Ebdani, sekretary sa DPWH. Ingon siya, anong nangyari dyan? Sabi ko, Madam President, gusto niya maglagay ng tulay, walang kalsada. Huwag kang mag-alala. Kaya tumingin siya sa mga tao, kaya yung inyong gobernador niyo makulit. Kahit wala ang congressman, nagtago, or whatever, walang problema. Kasi province na kayo. Talagang obligasyon ng national. Karsadahan yan. Matagal na yung program of works na yan, Basilisa to Loreto. Kaya lang hindi na prioridad kasi doon sa Surigao. But ngayon na province na kayo, walang problema kahit wala yung kuya mo. Palakpakan ko to si Madam. Grabe, no? Believe ako dahil nanindigan siya, nagalit siya dyan. Bakit ka bumoto na ma-impeach si Inday Sara? Hindi ka naman nag-ano sa amin na nagkonsulta. So, naungkat na yung mga tulong niya doon sa kongresista na yun. Makakaliwa pala. Yan ang mahirap dyan. Paano na yan? Yung Dinagat Island, sulit Duterte pala talaga yan. May mga kapitan lang daw na anti-Duterte, bibilang daw na daliri. Pero lahat ng mayor, pro-Duterte. So, zero. No, kahit daw aso daw, yung magiging kalaban ng kongresista, anak ng kamote, talo na. Yan po yung sinasabi natin, no? Si Inday Sara ay talagang malakas. Kundi lang naman yung mga anti-Duterte. Anak kayo ng kagwang, sulit Duterte pa rin. Tsaka ito pa, meron pang samahan na sumuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. O ito, pakinggan natin din, balitang ito. Ito.
Nagpahayag ng suporta ang Task Force Kasanag kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kinakaharap itong issue at batikos. Iginiit ng grupo na hindi umano masamang tao ang Vice Presidente at kinikilala pa rin nila ang naging ambag nito sa serbisyo publiko. Tunghayan ang balita ni Paul Montibon. Hindi ko masasabi na matitino ang Vice President, but I think wala naman tayong nakikitang masama siya. Ito ang personal na pananaw ni Task Force Kasanag Founding Chairman John Chong kaugnay sa mga panawagang tanggalin sa kapangyarihan at tuluyang tapusin ang karera sa politika ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, hindi makatarungang baliwalain ang mga naging kontribusyon at legasiya ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong panahon ng kanyang panunungkulan. Dahil dito naniniwala silang walang mabigat na dahilan para pagtuunan ng pansin ng Kongreso ang pagpapatalsik kay VP Sara. Makikita naman natin kung ano ang ginawa ng dating Pangulo, no, sa ating bansa. No, ako is my personal opinion, this is not a politics, no. Even our driver license lang, doon na ako naniniwala na napakalaking bagay, no. Na actual na i-enjoy natin ngayon yung ating driver license na into 5 years, no. Doon pa lang, no, ang aking passport na ang haba ng no. So napakaraming bagay na ginawa ng ama. Ikinalulungkot din ng grupo ang umunoy lumalalang bangayan sa politika sa bansa sa halip na tutukan ang mas mahalagang suliranin ng mamamayan. Napakagulo ng politika sa ating bayan, no. So I think the culture of the Filipino people, no, regarding sa politics, kailangan mabago rin sir, no, para maiwasan yung pamimersonal ng bawat persons na involved sa politika. Kasabay nito, formal na ring nag-convene ang Senado kahapon bilang isang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa Kamara. Dahil dito opisyal nang pinadalhan ng writ of summons ang Vice Presidente upang maghain ng kanyang sagot sa loob ng 10 araw. Sa kabila ng mga seryosong akusasyon, kumpiyansa pa rin ang grupo na politika lamang ang ugat ng mga aligasyon at muling makakabangon ang pamilya Duterte sa liderato ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon. So, makakabangon talaga. Tingnan mo nga ngayon, itong marami na rin nagre-react. Kagaya yung sa Malay-Balay Bukid nun, kay Mig Subiri. Watangin na, 0 daw si Mig Subiri sa bukid nun na pamilyang Subiri. O ito ang kinakatakutan ng mga bubunistang, tanganista, mga komunistang grupo. Na kapag hindi po si Vice President Inday Sara makonvict, hindi naman talaga kasi may numero tayo, 3C. Sila 11 lang, 16 hinahanap po nila. Ay panigurado, sabi ng isang dating senador, na tapos na ang boxing. No? At si Inday Sara na ang magiging next president. Yan, napawaw naman dyan si Corina Sanchez dahil totoo talaga na mangyayari ho ito. Ito, pakinggan natin po. Mahatulan siyang not guilty at makaligtas siya sa impeachment trial. Do you think this will be part of the Vice President's comeback narrative and she will emerge stronger in politics? Certainly, if kung ang desisyon ng Senado ay wala siyang pagkakamali, walang basihan yung kanyang ang pagsampa ng impeachment complaint, tapos po ang boxing, siya ang maging sunod na Pangulo. Ay! What a fearless forecast. Yes. What a fearless forecast. Yun naman talaga ang totoo. Wala na po kayong magagawa, di ba? Inday Corina. Wala na. Tapos na talaga ang boxing. Kasi nga, pag hindi na-convict si Inday Sara at i-dismiss agad yung impeachment, tapos na. Wala na tayong problema. At si Inday Sara, sure na 100% na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung mga kongresista na bumoto sa kanya ng yes to impeach, yung 257, malabong manalo ang mga yun. Siguro manalo, maglabas talaga sila ng milyon-milyon para bumili ng boto. Baka nga, pagpipirahan lang din po sila eh. Yung mga bumoto ng yes to impeach, kaya kawawa sila. Yan ang pinakamagandang mangyayari. No, at ito po ang magpapalakas kay Vice President Inday Sara lalo. Sabi ko nga ho, pagkatapos ng impeachment trial,
at mapawalang sala si Inday Sara at ma-dismiss ang impeachment na ito, sure na po, si Inday Sara ay magiging Pangulo, kapalaran niya talaga na isa lang muna sa impeachment court, sirain muna siya, pagkatapos niyan, maibasura yung complaint laban sa kanya, wala nang titibag sa kanya. Kahit sino pa sigurong demonyo nakakalaban kay Inday Sara, hindi na kayang tibagin si Inday. Kasi mapapatunayan na walang sala at gawa-gawa lamang yung mga articles of impeachment ng mga kongresista, kagaya ni Sandro Marcos. Kaya appear tayo dyan, Corina Sanchez. Wala na, no choice na kayo. Tapos na talaga ang boxing. Na kahit anong gawin ninyo, maglupasay pa kayo dyan, gulong-gulong kayo, magsiiyakan kayo. Kahit anong paninira ho ninyo, wala na. Kasi ito na yun ang pinaka full blast nila para madurog si Inday Sara. Ito sa impeachment na to. Dahil pumapil na talaga ang gobyerno nito, pumapil na si Sandro Marcos, at si Sandro ang nangangalap ng perma, kaya umabot ng 257, ang daming pinangako. No, mantakin mo ang pag-aakala natin ay hindi aabot ng 200 plus, pero umabot pala, lumampas pa talaga 257. So, yung mga kongresista na hindi natin inakala na mag-yes to impeach kay Inday Sara, bumuto sila. Kagaya yung sa kamanggagawa, kagaya si Toby Chanco, Richard Gomez, wala na. Pagkatapos ng impeachment trial, dahil alam ko ay tatapusin agad to ng Brave 13, wala na silang mangyayari. Na kahit sabihin na lang natin magpalit ng liderato ang Senado, kunyari sabihin na natin mapalitan si Cayetano, may numero pa rin tayo, wala silang numero. Ano bang numero natin? Tingnan mo, bilangin ko lang sa Duterte block lang tayo. Bongo, no? Bato, Bongo Bato, Marcolita, Robin Padilla, Amy Marcos. Ayan, may 5 na. Yung 2 Villar, Camille Villar, at saka si Mark Villar, 7 na. Yung 2 Cayetano, Pia, at saka si Alan, 9 na tayo dyan. May 9 na tayo. Ito yung sigurado na hindi boboto. Ligarda. Imposible, boboto ka pa Ligarda na ma-impeach si Inday Sara. Pinaiyak na nga kayo. So yung 50-50 para sa akin, yung 3. Pero yung 10, sure na tayo dyan. Hindi talaga boboto na ma-impeach si Inday Sara. Yung 3 na lang, yung 50-50. Sino? Joel Villanueva, Jingo Estrada, at Chis Escudero. Itong 3 ito yung delikado kasi pwede silang pangakuhan ng gobyerno, ng ombudsman, wala kayong kaso, lumipat kayo. So mag-change ng leadership, pero meron pa rin tayong 10. Enough ba yung 3 para ma-conviction Inday Sara? Hindi, 11 lang sila plus 3, 14. So iyak pa rin ang mga animal. Kaya sigurado na, tapos ng boxing, maging presidente, sigurado 100% si Vice President Inday Sara Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan.
gising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.